May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Paano mo nga ba haharapin ang bagong umaga kung sa pagdilat ng iyong mga mata ay isang malagim na bangungot ang iyong magigisnan? Mga kaibigan, narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko hahayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Bakit ganun, Elmer? Sa tuwing mag-i-inventory tayo, laging may nawawalang pyesa. Bakit nyo naman nasabi yan, bossing? Ang dami kasing kulang ng materyales. Pero wala naman pong nawawala sa mga piyesong nakasulat dito sa listahan ko. Yun na nga yung pinagtataka ko eh. Isa lang ang listahan natin. Duplicate copy lang ang hawak mo. Pero bakit hindi tayo nagtali? Baka nagkamali lang po kayo ng data entry. Marahil nga. Pero lagi na lang ba akong mali at ikaw ang tama? Bakit ganon? Mukhang may anomalyang nangyayari dito sa shop ah. Bossing, pinagbibintangan niyo ba ako? Wala akong sinasabing ganyan. Nagdududa lang ako. Para kasing may mali sa sistema natin. Bossing, 7 taon na po ako dito sa inyong auto supply. Kaya kung sakali mang merong anomalyang nangyayari rito, di sana, matagal na kayong bankrupt. Pero tingin niyo naman, halos na triple na ang dami ng mga stocks natin. At iyon marahil ang dahilan kung bakit nahihirapan na tayong mag-inventory. Siguro nga. O sige, pahinga ka na. Mag-iisip na lang ako ng ibang sistema. Anong masasabi mo, Ate Adela? Sa 1 taong ko rito, wala naman ako nakikitang kakaiba sa mga ikinikilos na Elmer. Sa katunayan, masipag siya at mahusay makisama sa mga customer. Kung sa bagay, wala namang problema sa trabaho niya. Pero nagdududa na ako sa kanya. Para kasing may ginagawa siyang anomalya. Sumisimple lang siguro siya para hindi ko mahalata. Bakit hindi ka maglagay ng CCTV dito sa auto supply mo? Para masubaybayan mo ang everyday activities ni Elmer. Mm-hmm. Basta huwag mo ipaalam sa kanya para hindi siya aware. Okay yung suggestion mo. Tama-tama. Day off ni Elmer ngayon, kaya ngayon na rin ako magpapalagay ng CCTV. Marami naman akong alam na mabibilhan at ipaparas ko na lang ang installation.
Halata na ako ni Bossing Laylo muna ako. At mag-iisip na rin ako ng panibagong diskarte. Hindi bale. Ang kaha ng pera ang susunod kong tatargetin. May pagkakataong nag-iiwan ng malaking halaga ron si Bossing Maghihintay na lang ako ng magandang timing. Hingi, pagkain. Ha? Wala pagkain. Pagkain. At bawal ang taong grasa rito. Kaya umalis ka ang baho mo. Gusto ko pagkain. Ang kulit mo Sabi lang wala akong pagkain. Sa iba ka na lang manghingi. Umalis ka na. Dahil naiilang sa'yo ang mga customer namin. O ano ba itinatanga mo dyan? Lumayas ka na! At kung hindi, tatadyakan kita! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sa tuwing kumakain ako ng spaghetti, naaalala ko ang aking apo. Hanggang ngayon ay nangungulila pa rin ako sa kanya. Miss na miss ko ng aking apo. Oh, bakit hindi ka pa kumakain, Tristan? Ay, hindi pa paborito mo ito, spaghetti. Wala po akong gana, Lola. Alam ko, hindi mo pa rin matanggap ang pagkawala ng mami mo. Kahit naman ako ay nangungulila rin sa kanya. Lalo na po ako, Lola. Nais ko pong makapiling muli si Mami. Kaya gusto ko na rin pong mamatay. Kasalanan nito ni Fernando. Hindi siya naging ulirang ama. Itinulak niya sa kapahamakan ang sarili niyang anak. Malaki na itong auto supply mo, Fernando. Opo, Mama. May plano nga po ako magbukas ng panibagong branch. Para saan ba ang pagsisikap mo? Kanino mo ito ilalaan? Aanhin mo ang maraming damo kung pinatay mo na ang alaga mong kabayo. Mama, mukhang may tinutumbok na naman ang pananalita nyo. Bakit? Guilty ka ba? Pareho nating hindi ginusto yon. At alam po ninyong buong pangyayari. Kahit na, malaki pa rin ang iyong kasalanan at pagkukulang. Hindi na po natin maibabalik pang nakaraan. Kahit pa ilang beses nyo akong sisihin at sumbatan. Oh, ikaw na naman. Pagkain. Hingi, pagkain. Pagkain. Gano'n, ha? Masyado kang makulit Kaya sige, pakakainin kita ng mga tornilyo at yung may kalawang ibibigay ko sa'yo para matukotas ka na. Halika! Elmer! Ano ba ang problema? Ang kulit ho kasi ng baliw na ito Pabalik-balik dito at lagi nanghihingi ng pagkain. Meron pa akong biskwit dito. Eto, kunin mo. Biscuit. Mukha naman siya mabait, Elmer. Naku, bahala kayo, ma'am. Binigyan siya ng pagkain. Kaya mawiwili ang siraulong yan.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sa photo album na ito muling nabubuhay at nanunumbalik ang sigla ng aking anak. Kung may babalik ko lang sanang nakaraan, marami kong babaguhin. Upang sa ganon, hindi na ako nahihirapan ng ganito. Pinagmamasdan mo na naman ang photo album na yan. Dito ko lang kasi muling nakakapiling ang aking anak. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin matanggap na wala na siya? At kahit kailan hindi na siya muli pa magbabalik? Kaya nga ako na lang ang bumabalik sa masasayang gunita. Yun lang kasi ang tanging paraan para muli ko siyang makasama. Pero hanggang kailan, Fernando? Hanggang kailan ka mabubuhay sa mga kabanatang tapos na? Papaano mong haharapin ang bukas kung patuloy ka magmumukbok sa isang sulok ng nakaraan? Pinapahirapan mo lamang ang iyong sarili. Kahit naman papano, ate, nagiging masaya ako. Ibaon mo na sa limot ang mga sandaling minsan ay nagbigay ng ngiti sa iyong mga labi at nagpagalak sa iyong puso. Dahil walang hanggan dalamhati ang magiging kapalit ng kaligayahang gusto mong hukayin sa libingan ng iyong kahapon. Yun nga ang problema. Ang pakiramdam ko kasi kasama akong nalibing sa puntod ng nakalipas na mga sandali. At hindi ko alam kung makakaahon pa nga ba ako sa kumunoy ng lumbay at pangungulila. Ako antok na. Dito na lang ako tulog. Iga ako semento. Anak ng tokwa, may natutulog na taong grasa rito sa harapan ng shop ko. Makatapakan nga sa mukha para magising. Hoy, gising! Ano nga? Hambalos gusto mo? Bumangon ka riyan! Oh, bumangon ka nga pero bakit nakatayo ka pa rin dyan? Umalis ka na, bilisan mo! Hindi ba ako narinig? Ang sabi ko, lumayas ka na. At huwag mo akong titigan ng ganyan. Ang bahong mo. Hingi pagkain. Sapak gusto mo? Kapag hindi ka umalis, gulping ipalalamon ko sa'yo. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hubot-hubad kang lalayas dito! Hindi ako papahig na maging basurahan ang malinis kong pamahay, kaya kakalad ka rin kita pabalik sa pusaling yung pinanggalingan. Hindi ko hayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat
at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang may pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko hahayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Oh, umagang-umaga ang init ang ulo mo. Nabibisit kasi ako. Nakaka-bad trip. Bakit nga? Ano ba problema? May taong grasa kasing natulog sa harap nitong shop. Ah, yung mga nakadamit ng brown at mahaba ang buhok? Siya na nga. Kilala mo bang buwang na yun? Napadaan siya dito kahapon. Binigyan ko pa nga ng biskwit. Ano? Anak ng toko. Mamimiha siya yun, ate. Naaawa lang ako sa kanya, Fernando. Alam mo naman, dati akong caregiver sa ibang bansa. At yung huli kong inalagaan, meron Down syndrome. Iba naman yun. Ang laki kaya ng pagkakaiba nun sa taong grasang mabaho na nga at gusgusin pa. Sa panlabas na anyo lamang sila nagkaiba. Dahil kung tutuusin, pareho lang silang nangangailangan ng atensyon at pagmamahal. Walang problema sa pagiging caregiver kahit pa siraulong inaalagaan mo. Sulit naman ang pagod mo dahil may sweldo ka. Pero kung isang taong grasang aalagaan mo, anong yung mapapala? Hindi ko sinabing aalagaan mo siya. Pero huwag mo siya pagmamalupitan. Dahil kahit isa lamang siyang taong grasa, meron din siyang damdaming marunong masaktan. Sa susunod na magpunta uli rito ang taong grasang yon, hambalusin mo na para madala. Gusto ko nga ho siyang sapukin kahapon eh. Ang kaso, pinigilan ako ni Ma'am Adela. Pagkatapos, binigyan pa niya ng pagkain. Ewan ko ba rin kay Ate Adela? Gusto pa yata mag-ampon ng umaalingasaw na baliw. Kaya nga po eh. Binibaby siya ng kapatid niyo. Kaya sigurado, paulit-ulit na babalik dito ang sintu-sintong yun. Huwag lang siyang magkakamaling akong kanyang matsyempuhan. Dahil siguradong meron siyang paglalagyan. Itatapon ko siya sa basurahan. Grabe. Dami ko na inom. Lakas ng amats ko. Dinggil na ako. Teka. Dito na lang ako iihi. Ay. Sarap dinggil. Ay ko. Sino bumato sa akin ng buti ng mineral water? Alis! Alis! Eko. Ang taong grasa pa lang din ang bumato sa akin. May hawag siyang pamalo. Paano ba ito? Hindi pa ko tapos umihi. Naku, lumalapit sa akin. Kailangan, magkatakbo na ako.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, walang iya ka. Ikaw na naman? Bakit? Anong bakit? Nagtatanong ka pa? Teka muna! Bakit ang panghil ito? Visit ka talaga? Dito ko pa umihi? Hindi. Anong hindi? Nasaan na bang panghampas ko? Ayun ang tubo. Ikaw, isang hataw ko lang siguradong tuliro ka. Fernando! Wag! Ate ano ba? Bitiwan mo ko. Huwag mo ko awatin. Ano ba tinatayo mo riyan, oy? Sige na, takbo na! Bilisan mo! Ba, oy! Wala na! Umalis na siya. Bakit mo ko pinigilan? Bakal ang tubong to? Gusto mo pa talagang manakit ng tao? Tuturuan ko lang siya ng leksyon, ate. Perwisyo ng kanyang ginagawa eh. Pwede ba? Relax ka lang, Fernando. Hoy, alalahanin mo. High blood ka na. Kaya hindi maganda sa iyong kalusugan. Ang lagi nagagalit. At anong gusto mo, matuwa ako? Sino ba naman ang hindi kukulong dugo sa katarantaduan ng baliw na yon? Pagkatapos kakampihan mo pa. Kaya lalong umiinit ang ulo ko eh. Nasaan na si Fernando? Ay, nagpunta ho siya sa bago niyang supplier. Mabuti naman at busy siya. Kahit paano nakakalimutan niya ang kanyang pagiging miserable. Pero may pagkakataon pong nawawala pa rin siya sa kanyang sarili. At kung minsan naman bigla na lang umiinit ang ulo. Pati nga ho yung taong grasa, gusto niyang patulan Bantayan mo siya mabuti. Dahil baka isang umaga magisnan mong wala na siya. Nana Shoni, saan naman po siya pupunta? Ano pa? Di magiging palaboy na siya sa kalsada dahil isa na rin siyang taong grasa. Aba, mukhang okay ng inventory natin ngayon Walang nawawala kahit isang tornilyo. Medyo binago ko na po kasi ang sistema natin, bossing. Hindi na po alphabetical, kundi chronological. Mas maayos po kasi kung daily basis ang gagawin nating data entry. Mas madali pong matrace ngayon ang pagpasok at paglabas ng bawat piyesa. Magandang adjustment ang ginawa mo. Pati po yung kategory ng mga piyesa natin, ginawa ko pong mas detalye. Mas matrabaho po yun, pero mas accurate naman po ang recording. Ayos. Good job. Gusto ko yan. Pinapadama lang kita, bossing, para maisakatuparan ko ang aking plano. May sinasabi ka ba? Wala, bossing. Wala. Basta magtiwala lang po kayo sa akin. At sigurado, wala kayong magiging problema. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala akong kasalanan. Aksidente ang nangyari. Hindi mangyayari yun kung hindi mo pinasama ang loob ni Mami! Wala kang alam sa punot dulo ng sigalot namin ng mami mo. Kahit paano sabihin mo, ikaw pa rin ang dapat sisihin! Ikaw ang pumatay kay Mami, Daddy! At kahit kailan, hindi kita mapapatawad! Maging sa panaginip, ayaw kong tigilan ang aking anak.
Tristan, anak. Kung saan ka man naroon, sana'y mapatawad mo na ako. Hangad kong yung katahimikan upang sa ganun ay matahimik na rin ako. Ano ba yan? Malapit na mapuno ng kaning baboy itong balde dito sa labas. Ilang araw na ito Ano na kayang nangyayari kay Mang Pilo? Bakit hindi pa rin niya ito kinukuha? Hingi pagkain. Aba, ayos. Ang galing ng timing mo May tirang pagkain pa ako sa kusina. Mas mabuting ang ibigay ko na lamang sa iyo. Kaysa madagdag lang uli sa kaning baboy na ito. Kaysa sandali lang Dito ka lang at kukunin ko yung pagkain. Hoy! Ikaw na naman visit ka? Anong ginagawa mo rito sa harap ng bahay ni Mama? Ha? Hingi pagkain. Ayos. Narito pala yung balde ng kaning baboy. Ibubus ko ito sa kanya. Makakaganti na rin ako sa buwang na ito. O sige, bibigyan kita ng pagkain, ha? Talaga? Oo, paliliguan pa kita ng masarap na pagkain. O, ito. Ito hinihingi mo. O. Ano? Masarap ba? Ha? Oh, mas pogi ka pala kapag pinaliguan ng kaning baboy. Sira ulo ka talaga. Pati sarili mo, tinatawanan mo. Ha? Laro tayo? Teka muna. Anong larong tinutukoy mo? Huli ka! Ay! Huwag mo ako yakapin! Bitiwan mo! Bisit kang bao! Ayaw! Ayoko! Walang yaka. Sabi ng bitiwan mo ko, ano ba? Kapag hindi mo akong binitiwan, uupakan na kita! Oo, ayan! Ikaw tayo! Abol mo ako! Hayop ka! Babalik ka rito! Papatayin kita! Hayop! Mama! Ano ang itsura mo? At ang baho mo? Anong ginawa mo sa kaning baboy? Bastos na ng madaling araw. Hindi ko kasi matanggihan si Mr. Chan. Di bale, mas malaking matitipid ko sa aking bagong supplier. Kaya sulit ang aking transaction. Mukhang kaning baboy na yun ang nagdala ng swerte. Hindi. Nagkataon lang yun. At hindi ko makakalimutan ang ginawa sa akin ng praning na yun. May araw din siya sa akin. Natutulog na naman dito sa harap ng shop kong gagong ito. Ayos. Pagkakataon ko na ito. Manda ka sa akin. Dahil lintik lang ang walang garanti. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hubot-hubad kang lalayas dito! Hindi ako papayag na maging basurahan ang malinis kong pamahay, kaya kakalad ka rin kita pabalik sa pusaling yung pinanggalingan. Hindi ko hayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan
ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko hahayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Bah, malakas din palang maghilik ang siraulong ito. Sige lang, matulog ka ng mahimbing. Samantalahin mong yung magandang panaginip dahil mamaya lang isang malagim na bangungot ang sunod mong haharapin. Ayos. Nagjijingle na ako. Kaya iihian ko siya sa mukha. Sige, humili ka pa. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang himbing mo. Eto. Lalabas na jingle ko. Saluhin mo. Aba, ang himbing talaga. Hindi natitinig ka. Ibang klaseng tao to. Ang lupit Nagising ka rin, ano? Ito, may natitira pang konti. Saluhin mo, oh. Huli ka pa rin kahit umilag ka. Sandali lang, ha? Isasara ko lang itong zipper ng pantalong ko. Anong masasabi mo, idol? Alin ang mas masarap ipampaligo? Kaning baboy o ihi ko? Ha? Wow, ihi mo! Magpasalamat ka pa nga dahil swerte mo eh. Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, ikaw lang ang nakatikim ng jingle ko. Ano? Ha? Mukhang alam ko nang ibig sabihin ng tawang yan. Hindi mo na uli ako magagawang yakapin dahil kamao ko naman ang ipampapaligo ko sa iyong mukha. O ano? Masarap ba? Lalabang ka? Sige, tumayo ka! Aba, mukhang gaganti ka, ha? Hindi ka na makakaporma dahil uunahan kita! Ato, kulang pa yan. Kaya tadyak naman ang isusunod ko! Uy, marunong ka rin palang umiyak. Siguro naman magtatanda ka na, ha? Kaya binabalaan kita. Huwag ka na uling matutulog dito sa harapan ng shop ko. Dahil kapag umulit ka pa, hindi lang yan ang aabutin mo! Hindi ko alam kung anong oras dumating si Fernando. Baka madaling araw na siya umuwi, kaya tulog pa rin siya hanggang ngayon. Ako na nga lang magbubukas ng tune shop. Oy! Nariyan ka pala. Eh, bakit tinatakpan mo ang bibig mo? Sakit. Alin na masakit? Halika nga. Tingnan ko nga. Oy, bakit namamagay ang uso mo? Sino may kagagawa niyan? Nakipag-away ka ba? Ito, halika. Gagamatin ko yan. Makaliguan na rin kita.
10 pasado na. Napasarap ang tulog ko. Hindi ko tuloy nalaman kung doon pa rin natulog sa harap ng shop ang gagong yun. Hindi bale. Tatanungin ko na lang si Elmer kung ano nangyari. Sana naman nadala ng siraulong yun. At kung hindi, baka mapatay ko na siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Elmer, napansin mo ba yung taong grasa? Nagawi ba siya uli rito? Yun ang bad news, boss. At sigurado, hindi nyo magugustuhan. Ano ibig mong sabihin? Nagpunta ba uli siya rito? Narito na siya nang dumating ako. At nakita ko, ginagamot ni Ma'am Adela yung sugat niya. Ano? Oh, at pagkatapos, pinaliguan pa siya ng kapatid nyo. Bah, At kumakain sila ngayon doon sa kusina. halika. Kalad ka rin natin palabas ang basurang yun. Ano? Gusto mo pa? Abay, huwag ka mahihiya, ha? Kain lang ng kain. Sarap! Ay, Sarap! syempre, masarap talaga yan dahil ako nagluto. Ate Adela, Oh, Fernando, anong katarantaduhan ito? pwede ba huminahon ka? Aba! At suot mo pang damit ko? Hubarin mo yan! Teka, sandali. Kalma ka lang. Pag-usapan natin to ng maayos. Ate, ano ba talagang gusto mong palabasin? Iginagalang kita bilang nakatatandang kapatid, kaya huwag mong hayaang mawalang respeto ko sa'yo nang dahil lang sa isang walang kakwenta-kwentang siraulong taong grasa. O sige, Fernando. Sabihin mo sa akin, kailan naging mali ang pagtulong at pagdamay sa isang kapuspalad na katulad niya? Salot ang baliw na yan, ate. Kaya may kakambal siyang perwisyo at kamalasan. Paano mo nasabi yan? Kilala mo ba siya ng lubusan? Hindi mo nga alam ang kanyang pangalan? Basta, kakalad ka rin ko palabas ang asong ulol na yan. Ano ka ba? Halika! Bossing! Tulungan mo ko! Sige, bossing. Sige. Ay, Elmer, problema namin ito magkapatid. Kaya huwag ka makikialam. Tindero ka lamang dito. Sige po, alis na po ako. Sige, subukan mo umalis. At hindi ka na makakabalik. Pero bossing, Halika, tulungan mo ko. bakit? Unahin nating hubarin ang gamit ng demonyong ito. Tama na, Fernando! Ano ba? Wag! Hubad-hubad ka lalayas dito. Hindi ako papayag na maging basurahan ng malinis ko pamahay. Kaya kakalad ka rin kita pabalik sa pusaling yung pinanggalingan. Tama na yan! Hindi ko hayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Halika! Tama na yan! Atak na to ko, habulin mo, Elmer! Bossing! Bilisan mo dahil suot niya ang damit ko! Bossing! Ito na yung damit at salawal mo. Mabuti naman at inabutan mo. Grabe, pinahirapan ako ng buong na yun. Ang bilis tumakbo. Kaya sinikmura ako kagad, nakabutan ko eh. At saka ko siya hinubaran at hinubuan. Galing. Ayos ang ginawa mo. Sige, magbantay ka na sa shop. Ay, siya, bossing. Grabe ka talaga, Fernando. At inutusan mo pa si Elmer na gawin yun? Gusto mo pala siyang damitan at bihisan. Eh di sana, damit mo na lang ang ipinasuot mo sa kanya. Kung pwede nga lang sana. Bakit hindi? O ano ngayon ang gagawin mo riyan? Sa isinuot niyang damit at salawal? Gagamitin mo pa yan? Siyempre, hindi na. At baka ma-infeksyon pa ako. Hindi ako siraulong katulad niya, kaya itatapon ko na ito. Ganun pala eh. Eh di sana pinaalis mo na lamang siya may matinong kasuotan.
Parang hayop ang trato mo sa kanya. Ganyan na bang kasukdol ang kalupitan mo? Hindi ako malupit, ate. Sobra ka lang mabait. Nagkakamali ka, Fernando. Dahil ang totoo, masyado ka na miserable. Kung tutuusin nga, mas malala ang kalagayan mo kumpara sa taong grasang yun. Ano? At bakit naman doon mo pa ako ikukumpara sa basurang yun? Dahil basura ka rin, Fernando. Ate! Umaalingasaw ang baho ng ugali mo. Wala kang puso at kaluluwa. Kaya mas masahol pa sa masangsang na isda ang amoy ng kasamaan mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hello? Oo. Tuloy ang lakad natin mamayang gabi. Basta ako bahala. Sigurado ito, hindi tayo sasablay. Ha? O sige. Alauna ng madaling araw, hihintayin kita. Alauna pasado na, hindi pa rin ako makatulog. Hindi mawala sa isip ko si Tristan. Kahit anong pilit kong kalimutan siya, patuloy pa rin siya nagsusumiksik sa bawat himay-may ng aking diwa. Kung ano man ang nangyari sa kanya, marahil ngay ako ang dapat sisihin. Amoy alak ka. Uminom ka ba? Alam mo na pala eh. Bakit nagtatanong ka pa? Tristan, hindi ko na gustong ginagawa mo. Sumusobra ka na. O ano ngayon? Wala ka nang pakialam sa akin, di ba? Sumusobra ka na. Kaya kung hindi na magbabagong isip mo at patuloy kang magiging rebelde at pasaway, mas mabuti pang lumayas ka na lang. Talagang lalayas na ako! Hindi na ako makakatagal sa impyerno pamamahay nito! Kahit kailan, hindi na ako magbabalik! I hate you, Daddy! I hate you! Hanggang kailan ko ba dadalhin dito sa aking dibdib ang matinding poot na kanyang iniwan? Teka, bakit bigla akong kinabahan? Parang may masamang nangyayari. Titingnan ko ang monitor ng CCTV. Sino itong dalawang nakaitim at may bonnet sa mukha? Teka, parang may binabakla sila sa gilid ng shop. Biglang sumulpot ang taong grasa at inawat niya ang dalawang magnanakaw. Hindi maganda ito. Nasang bambaril ko. Mapapatay ko mga magnanakaw na ito. Huwag mo kaming pakialaman. Hayop ka talagang taong grasa ka. Wala kang kadala-dala. Bakit tayo ipahamak? Oo nga eh. Kaya kailangan tudasin muna natin ang gagong ito. Kayong dalawa tutudasin ko! Pare, may baril! Simata tayo! Hinahabol sila ng taong grasa. Hindi! Nabundol siya! Nurse, kumusta lagay niya? Okay lang po, sir. Hindi naman po siguro gaanong malakas ang pagkakabundol sa kanya, pero kailangan ko pong palitan ng damit niya. O sige, tutulungan na kita. Ako na maghuhubad ng damit niya. Huwag. Huwag kang matakot. Papalitan lang namin ang damit mo, ha? Oo nga. O ito mas malinis ito. Mabaho na kasi at marumi ang damit mo. Sorry na, ha? Hindi na kita sasaktan. Relax ka lang.
At hubarin ko ang damit mo, ha? Ayan, ayan. Naubad ko ng mabaho mong damit. Kaya ito namang bagong damit. My God. Sir, bakit po? Diyos ko. Totoo bang nakikita ko? Sir, ano po ba talaga ang problema? May 2 balat siya sa kanyang likod. At hindi ako maaaring magkamali. Ganyan-ganyan ang balat sa likod ni Tristan. Ang nawawala akong anak. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hubot-hubad kang lalayas dito! Hindi ako papayag na maging basurahan ang malinis kong pamahay, kaya kakalad ka rin kita pabalik sa pusaling yung pinanggalingan! Hindi ko hayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko hahayaang maging kanlungan ng dugyot na busapos ang aking tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging duna, may pangako ang bukas. Tama. Ikaw nga. Ikaw ang nawawala kong anak. Aray! Ay, Aray! sir, sandali po. Huwag po ninyo siyang yakapin ng mahigpit. Naiipit po yung mga pasa niya sa katawan. Sorry, anak. I'm sorry. Sandali lang po, sir, ha? Isusuot ko na po sa kanya itong bagong damit. Akin na yan. Ako nang bahalang magbisa kanya. Sige po, ito na po. Sige po, may iwan ko na po kayo. Maraming salamat at natagpuan din kita, Tristan. Alam mo bang ang tagal kong nangulila sa'yo, anak? Anak? Oo, Tristan, anak kita. Akong yung daddy. Daddy? Anak, patawarin mo ako. Akong may kasalanan kung bakit ka nagkaganyan. At nagsisisi na ako sa ginawa kong pagmamalupit sa iyo nung makarang araw. Hindi ko kasi alam. Kaya uulitin ko. Patawarin mo ako, Tristan. Patawarin mo ako. Daddy! Daddy! Sarap pakinggan, anak.
Pero mas matutuwa ako kung naiintindihan mong yung sinasabi. Hindi bale, hindi pa huling lahat. May paraan pa upang manumbalik ang iyong katinuan. At pangako anak, gagawin kong lahat para maging normal ang takbo ng iyong pag-iisip. Wala akong pakialam kahit maubos pa ang aking kayamanan, basta't gumaling ka lamang. Mahal na mahal kita, Tristan. Mahal na mahal kita, anak. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, Mama. Hindi ako nagbibiro. Siya ba yung taong grasang minsan nagpunta rito at nanghihingi ng pagkain? Siya na nga po. Siya si Tristan. Ang nawawala kong anak sa loob ng habang panahon. Kumusta na siya? Ano ang kanyang lagay? Okay lang po siya, Mama. Ilang araw lang, pwede na siyang makalabas ng ospital. Ay, hintayin mo ako. Pupunta ako kaagad dyan. Ngayon din. Nakita ko na yung sinasabi mong 2 balat sa kanyang likuran na paliguan ko siya. Kung alam ko lang sanang may ganun balat pala si Tristan, di sana nasabi ko na agad sa'yo. Hindi na sana hahantong pa sa ganito ang lahat. Hindi na importante yun, Ate Adela. Ang mahalaga natekpuan ko na siya. Ano ngayon ang balak mo? Ipagagamot ko siya. Ang tingin ko naman, hindi naman ganun kalala ang kanyang sakit. Nakakapagsalita naman siya at kahit papano nakakaintindi. Kaya may pag-asa pa siyang gumaling. Kung sa bagay yun din naman ang tingin ko sa kanya. Ang tagal ko rin siya kinausap. At meron naman siya ilang matinong sagot sa aking mga tanong. Ganun nga. Kaya kailangan makakita ko ng isang mahusay na psychiatrist. At wala akong pakialam, ate, kahit magkanong magastos ko. Alam ko't nararamdaman kong gagaling ang aking anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tristan, aking apo. Hindi ko talaga akalain muli pa tayo makikita. Alam mo bang ang tagal kong nangulila sa'yo? Miss na miss ka ng lola, apo. Lola! Oo, Tristan. Ako ang lola mo. Sa akin ka tumatakbo tuwing mag-aaway kayo ng dati mo. Tapos bigla ka na lamang daw nawala at naglayas. Nagkataon namang nasa Cebu ako ng panahong yun. Kaya wala ka na nang umuwi ako. Saan ka ba nagpunta po? At bakit ka nagkaganyan? Ano bang ginawa mo? At humantong ka sa ganyang kalagayan. Iyak ikaw. Aking opo. Makailang beses ako umiyak at nanangis dahil sa pagkawala mo. 10 taon ka rin nawalay sa akin. Nagpapasalamat ako dahil muli tayong nagkapiling. Yun nga lamang, ibang-iba ka na, apo. Sana naman ay kumaling ka na ng lubusan. Galing. Oo, apo. Gagaling ka. Gagaling ka, aking apo. Gagaling ka.
May awa ang Diyos. Magiging maayos din ang lahat. Dok, ano po ang lagay ng anak ko? May chance pa po bang manumbalik ang kanyang katinuan? Hindi ko pa masasabi ang eksakto niyang kalagayan. Ganun pa man, base sa ginawa kong pagsusuri, hindi naman ganun kalala ang depresya niya sa pag-iisip. Kahit paano meron siyang konting kamalayan sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Kaya malaki ang pag-asang siya ay gumaling. Ano po ngayon ang gagawin natin, Dok? Medication process at psychological therapy ang kanyang kailangan. At siyempre, kasama na ron ang inyong atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Opo, Dok. Ibubuhos po namin kay Tristan ang atensyon at pagmamahal. Babawi kami sa aming mga pagkukulang. Siya nga po pala, Dok. Gaano naman po katagal ang sinasabi ninyong medication process upang tuluyan siyang makarecover? Honestly, hindi ko alam. Pero gaya ng nasabi ko, malaki ang chance na makarecover siya. Yan talagang inaasahan at ipinagdarasal ko. Gagaling ang anak ko at magiging maayos din ang lahat. O teka, huwag kang malikot at nababasa na ako. Sarap ligo. Oo naman, masarap talagang maligo kapag maintang tubig na nanggagaling sa shower. Hindi katulad ng nakasanayan mo, sa ulan ka naliligo. Ulan? Ligo tayo ulan. O sige, sige anak. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, sabay tayong maliligo sa ulan. Maglalaro tayo at maghabulan katulad ng dati nating ginagawa nung bata ka pa, ha? Alam ko, Tristan, anak, tunay ang iting nakikita ko sa iyong mga labi. At lalo mong mararamdaman ang tunay na galak kapag bumalik na sa normal ang iyong pag-iisip. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sarap! Sige, kumain ka pa, anak. Alam kong paborito mong spaghetti. Wala ka ba talagang natatandaan, anak? Oh, bakit ka napahawak sa ulo mo? Meron bang kakaibang pumasok sa iyong isipan? Sige, Tristan. Sikapin mong balikan ang tinahak mong landas. Ano yung inihitit mo sa plastic? Rugby! Okay to, Chong! O ito, subukan mo! Ganun ba? Nakikurious nga ako eh. Subok nga. O yan. Masakit sa ilong. Sa ulo lang yan. Alam mo, masasanay ka rin. At kapag may amats ka na, para kang lumulutang sa ulap. Mas okay yan kaysa sabu. Tapos, mura pa. O sige, hititin mo ulit hanggang makarating ka sa langit. Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Sige, wag mo nang pilitin. Kalma ka lang, anak. Kalma ka lang.
maganda ang prognosis niya. Marami akong tanong na nasagot niya ng maayos. Konting panahon pa at manunumbalik na ang kanyang katinuan. Talaga po, Doc? Oo. Marami na akong naging pasyenteng katulad niya. At halos lahat sa kanila ay bumalik sa normal na kalagayan. Fernando, malalim ng gabi ah. Bakit hindi ka pa natutulog? Bawal sa iyo magpuyat. Kita mo namang binabantayan ko si Tristan. Sobra-sobra na ang binibigay mo sa kanyang panahon at atensyon. Ikaw ang nag-aalaga sa kanya, nagpapainom ng gamot. Pinapakain mo siya, pinapaliguan araw-araw. Pati ba naman sa pagtulog, kailangan mo pa siyang bantayan? Bumabawi lang ako, Ate Adela. Malaking aking pagkukulang. Mahabang panahon siyang nagpalaboy-laboy sa lansangan. Nanghihingi ng pagkain kung kani-kanino at kung saan-saan natutulog. Alam mo bang halos madurog ang puso ko kapag naalala kong ginawa ko sa kanyang kalupitan. Tapos na yun. Ang importante, nagsisisi ka na. Kaya nga, lalo nang panoorin ko sa CCTV yung mga gabing yun na doon siya natutulog sa harapan ng shop. Siyang nagsisilbing security guard ko at nakita ko kung paano niyang pangalagaan ang aking kapakanan. Pero anong iginanti ko, ate? Sinaktan ko siya. Pinagmalupitan. Fernando. Napakasama kong ama. Napakasama ko. O sige Tristan ha? Pagmasdan mong mabuti ang mga picture dito sa photo album at baka sakaling meron ka maalala. Sino po ito? Ikaw yan nung graduation mo sa elementary. Kasama mo ang iyong mga classmates. Hindi mo ba talaga natatandaan? Hindi po. Oh, ito. Ito naman yung mga huling picture mo. First year high school ka noon. Teka, sandali. Marami pang picture dito eh. Ito. Family picture niyo ito. Kasama mo rito ang yung daddy at saka mami. Ito yung huling birthday ng mami mo. Mami? Kilala mo siya? Nakilala mo ang iyong mami? Bakit ngayon ka lang? Nanggaling ka na naman sa babae mo! Wala kang pakialam. Gagawin ko gusto ko. Tama na! Huwag na po kayo mag-away! Hoy, huwag kang makialam. Dahil upakan na kita. Huwag mong kakantin si Tristan dahil ako ang makakalaban mo! Hindi ka Oh, ano nangyayari sa'yo? Di ako... Mami! Mami! Tristan, huminahon ka. Tita Adela! Kilala mo na ako? Oh, salamat sa Diyos. Magaling ka na, Tristan. Ate? Magaling ka na. Ate, anong nangyari kay Tristan? Bakit susunod yun? Magaling ng anak mo, Fernando. Nakikilala niya na ako. Talaga? Ako, Tristan. Nakikilala mo rin ba ako? Walang iya ka, Daddy! Ha? Ikaw ang pumatay kay Mami! Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hubot-hubad kang lalayas dito! Hindi ako papahig na maging basurahan ang malinis kong pamahay, kaya kakalad ka rin kita pabalik sa pusaling yung pinanggalingan! Hindi ko hayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan! May pangako ang bukas.
Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko hahayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Kriminal ka, Daddy! Ikaw ang pumatay kay Mami! Tristan! Bakit parang nagtataka ka pa? Yun naman ang totoo, di ba? Pinagmalupitan mo si Mami. Namatay siya dahil sa binigay mong pasakit at sama ng loob! Anak, patawarin mo ko. Hindi ko gustong humantong sa isang trahedyang hindi namin pagkakaunawaan. Sinungaling! Alam ko sinadya mo yun dahil gusto mo na talagang mawala si Mami. Sandali lang, Tristan. Huminahon ka. Hayaan mo magpaliwanag ang daddy mo. Huwag mo nang ipagtanggol si Daddy, Tita Adela. Dahil maliwanag na sa akin ang lahat. May ibang babae ka, Daddy, kaya gusto mong mawala si Mami. Nagkakamali ka, Tristan. Marami kang hindi alam. Tama! Marami pa nga akong hindi dapat malaman. At unti-unti ko na yung naaalala. Ano pa hinihintay mo? Lumayas ka na sa pamahay na ito. Kukunin ko lang ang mga gamit ko! Kung ano man ang pag-aari mo, sa akin pa rin galing ang mga yon. Kaya maliban sa damit na suot mo, wala ka ng ibang madadala. Ginusto mo yan, kaya bahala ka na sa buhay mo! Minsan mo na akong pinalayas, kaya hindi ko naihintayin muli mo akong pagtabuyan. Ako na mismo ang kusang aalis. Sandali! Saan ka pupunta, Tristan? Bumalik ka rito! Hayaan mo na siya, Fernando. Hindi, ate. Tulungan mo ko. Pigilan natin siya. Kailangan niya ng konting panahon at espasyo. Ibigay natin yun sa kanya. Pero ngayon pa lang siya nanunumbalik sa kanyang katinuan. Baka bigla na lamang siyang mawala sa kanyang sarili at kung ano pang mangyari sa kanya. Kaya habulin natin siya! Naligaw na yata ako. Hindi ko alam kung nasaan ako pero mukha namang pamilyar ang lugar na ito. Ano ba talaga nangyari sa akin? Ilang taon na ba ako? Bakit bigla akong tumanda nang hindi ko namamalayan? Sino kaya itong tumawag sa akin? Ginagawa mo dito? Sinong kasama mo? At paano ka nakarating dito? Lola Shoni? Kailan mo na ako? Opo, Lola. Oh, Diyos ko! Isa itong himala. Magaling ka na, apo ko. Magaling ka na.
Mahabang panahon ako nang ulila sa kanya, ate. At ngayong natagpuan ko na siya. Bakit kailangang muli kaming magkahiwalay? Huwag ka mag-alala. Babalik din siya. Paano kung hindi? Nakita mo namang muling sumiklab ang galit niya sa akin. Yun na nga eh. Magpalipas muna tayo ng sapat na panahon upang humupa ang kanyang emosyon. Pero hindi nga natin alam ang posibleng mangyari. Kaya labis akong nag-aalala. Ipagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Yun lang ang tanging natin magagawa, Fernando. Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Sumasakit ang ulo. Fernando! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang buong akala ko talaga ay nawala ka na ng tuluyan. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo pagkatapos mong lumaya sa inyo noon? Saan ka ba nagpunta, Apo? Lola, napabarkada po ako sa mga humihitit ng rugby. Tapos lagi po ako nalilipasan ng gutom. Yun po yung huli kong natatandaan. Hindi mo ba naisip na bumalik sa dati mo? Nagre-rebelde po ako kay Daddy, Lola. At isinumpa ko sa aking sariling hindi ko na siya babalikan. Uy, sana dito ka nagpunta. Makailang beses ko nga po kayong pinuntahan. Pero lagi pong nakalakang gate. Nasa Cebu kasi ako ng panahong yun. At natagalan din ako roon. At nang umuwi ako, doon ko na lamang matagal ka nang nawawala. Ilang taon na po ba ako ngayon? Nang natatandaan ko first year high school ka lang noon. At 10 taon ka na rin nawala. 10 taon na ang nakalipas. Wala ka na ba talagang ibang natatandaan kung ano-ano pa ang mga ginawa mo? Siguro po mga 2 taon din akong pag-alagala sa lansangan. Humihitit ng rugby at nangingi ng pagkain kung kani-kanino. Pagkatapos po nun, hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Ang paghitit mo siguro ng rugby ang dahilan kung bakit nagkadiferensya ka sa utak. At umpisa noon ay naging taong grasa ka na. Kasalanan po lahat ito ni Daddy. Kaya hindi ko po siya mapapatawad. Apo, hindi lamang ang daddy mo ang dapat mong sisihin. Dahil mas malaki ang naging kasalanan ng mami mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Malaking pera ang nilustay ng mami mo. Dahil nahumaling siya sa ibang lalaki. At isang sugarol ang kanyang naging kabit. Hindi po totoo yan. Dahil si Daddy ang may kabit. Yon ang pinalabas ng mami mo. Naging tahimik lamang ang daddy mo. Dahil ayaw niyang masira ang tingin mo sa iyong mami. At sa halip, ay hinayaan ng daddy mong siya ang masira sa iyong paningin. Huwag niyo na pong pagtakpan si Daddy. Bakit po ba siyang iyong kinakampihan? Apo, ang mami mo ang aking anak. Manugang ko lamang si Fernando. Kung tutuusin nga, kinonsinti ko pa ang mami mo. Dahil nanahimik lamang ako. At yun ang aking naging pagkakamali. Ganun po ba yun? Oo, Apo.
Kaya hindi ka dapat magalit sa daddy mo. Oo, may mga pagkakataong inaaway ng daddy mo ang mami mo. Pero bunga lamang yun ng panibugho. Dahil may lalaki nga ang mami mo. Kaya, Apo, bumalik ka kay Fernando. Dahil tunay ang pagmamalasakit at pagmamahal niya sa iyo. Malamang si Fernando na yung tumatawag. Ako na pong sasagot. Hello? Tristan, ikaw ba yan? Tita Dela? Oo, ako nga. Salamat, diyan ka nagpunta. Nasaan na po si Daddy? Yun nga ang dahilan kung bakit ako tumawag. Narito sa ospital ang daddy mo. Bakit po? Ano po nangyari sa kanya? Kumusta na po si Daddy? Ano pong lagay niya? Nasa ICU siya. Kritikal ang kanyang kalagayan. Unconscious pa rin siya hanggang ngayon. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglaan? Matagal na hong high blood si Fernando. At masyado niyang dinamdam ang pag-alis ni Tristan kanina. Kaya yun ho siguro ang nag-trigger kung bakit siya na-stroke. Sorry po, Tita Adela. Aaminin ko po kasalanan ko. Huwag mo na sisihin ang sarili mo. Manalangin na lamang tayo na sana makarecover ang daddy mo. Dapat lang po, Tita. Kailangang makarecover si Daddy dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung tuluyan siyang mapahamak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Daddy, patawarin po ninyo ako. Hindi ko po kasi alam ang buong pangyayari. Alam ko, naririnig po ninyo ako. Kaya nakikiusap po ako. Lumaban ka, Daddy. Huwag po kayong susuko. Mahabang panahon po tayo nagkahiwalay. Mahabang panahon ako naging palaboy at walang direksyon. At ngayon, meron na akong tiyak na patutunguhan. Subalit, ayoko pong maglakbay na mag-isa. Ayokong tahakin ang madilim na landas. Samahan po ninyo ako, Daddy. Kailangan ko po ang inyong gabay. Kaya parang awa nyo na po. Gumising na kayo, Daddy. Gumising na po kayo. Dumidilat na si Daddy. Nagigising na siya. Salamat sa Diyos. Narinig ako ni Daddy. Nana Shoni, good news. Nasa stable condition na ho si Fernando. Salamat sa Diyos. Dininig niya ang ating panalangin. Siya nga pala, anong sabi ng doktor? Hanggang kailan daw siya makukonfine dito? Mga 1 linggo pa raw ho. Kailangan pa rin daw kasi ng strict medication and supervision. 1 linggo lang pala. O madali lang yon. Ang importante, nakarecover na siya.
Salamat sa Diyos. Ligtas ka na, Fernando. Pinilit ko talagang mabuhay. Alang-alang sa aking anak. Dapat lang, Fernando. Dapat lang. Huwag mo nga hayaang makawala pa sa iyong mga kamay. Ang pagkakataong matagal mong hinintay. Oo, ate. Ilalaan kong natitira kong lakas at panahon para kay Tristan. Daddy, Tristan, halika. Halika, pasok ka. Lalabas muna ako, Fernando, ha? Para makapag-usap kayo na masinsinan. kamusta po kayo, Daddy? Okay na ako, anak. Salamat. Maraming salamat. Salamat po saan? Dahil hindi mo hinayaang magkahiwalay tayo ng lubusan. Ako nga po ang dapat magpasalamat, Daddy. Dahil lumaban po kayo at hindi kayo sumuko. Sa totoo lang, gusto ko na talagang mamatay. Pero nang marinig ko ang boses mo, bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob upang magpatuloy na mabuhay. Akala ko nga po ay tuluyan na kayong mawawala sa akin. Pero salamat po at hindi ninyo ako iniwan. Patawarin po ninyo ako. Dahil ako ang nagtulak sa inyo sa kapahamakan. Hindi, anak. Hindi. Dahil ang totoo, ikaw ang nagbigay sa akin ng sapat na lakas para lumaban. Opo, Daddy. Lalaban po tayo at hindi susuko. Haharapin natin ng buong tapang at may kalakip na kagalakan ang isang magandang pangako ng bukas.